Mayong gabi sa tanan. Welcome sa atong midweek service. And we are still in the topic of victory. Victory is for the believers. Kung yung kag-believer, mga kaigsunan, package na siya. Package sa usa ka Kristohanon nga nagsunod sa Ginoo, nituo sa Ginoo, nituman sa Ginoo. Mao na siya victory. Okay? Now, this is number 2 sa atong victory, mga kaigsunan, and the title is Steps to Victory in Your Life. Steps to Victory in Your Life. Kinsay ganahan mahimong victorious? Duara. Okay. Kinsay ganahan na ay kontra? Isang kamot. Wala. Ganahan ka may mong victorious, pero you don't like to have an enemy. How can you know that you are victorious if there is no enemy? So naagyo na enemy. Are you listening? Di naman pwede nga ma-experience ni mo ang victory when there is no battle. Kung walay mga kalisod sa kinabuhi, dili ka makaingon, mga kaigsunan, nga nalampos nimo. Amen? When a child grow in a rich family, marang giingon nila, mga kaigsunan, nga a child with a silver spoon. Uban golden spoon sa iyang baba. Dato na daan ba? Can we call that child as he grows as a victorious man? No. He's a rich boy. He's a rich man. Pero, dili siya mao'y nakadaog sa riches. Nadawat lang niya. Pero na-enjoy niya ang victory sa iyang parents. Alright? So, makaingon lang ta, mga igsoon, nga my life is victorious because nakadaog ka sa usa ka dakong gubat. Amen? So, kung ikaw ganahan ka, mahimong victorious sa imong kinabuhi, ayaw kahadlok nga naay gubat. Right? Parehara na ba? Kinsay gustong malangit, isang kamot. Kinalan dawaton nimo si Kristo kay way laing agianan padung sa langit kung dili si Jesus Christ. So hindi dawat kang Kristo, mga kaigsunan. So ang tanang luwas gipundok, gipangutana, kinsay gustong malangit na? Ay isang kamot. Sige, tagsa-tagsa linya. Dire patyo na mo. Wa na ni linya. Magduda ta, it's either nagduda sa ilang kaluwasan or wa kasabot nga dili nimo ma-enjoy ang kaluwasan kundi ka mamatay. Hindi nimo maangkon ang eternal life kundi ka mamatay. Nasabtan na to. So mo na hindi na to maangkon ang victory kung walay kaaway, mga kaigsunan. So sa ato pagpadayon, mamarog ta, magampo ta, mga itag kaalam sa Ginoo ani nga message. Heavenly Father, we are so thankful for this blessing that you have given us. Thank you for the roof. Thank you for this house that you allowed us to use as a meeting place. And thank you, dear God, for each and every one that are here tonight to enjoy the message of your word. I pray that you use me, please empower me to preach your word, O God. Help me to go directly to the message and allow me, O God, to enjoy your power through the Holy Spirit in me. Thank you, Lord, for the Bible. Thank you, dear God, for the Holy Spirit that will teach us this evening. This is for your glory, we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So there are steps to victory sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. And number 1 nga step, mga igsoon, this is a general. We are going to talk about a general thing because we are going to go through details sa sunod nga mga messages ani. Now, number 1, first step, mga kaigsunan, to victory sa atong kinabuhi is identify your enemy. Identify your enemy. You could never win against your enemy if you do not know who your enemy is. Wala kahibaw nga, how can you defeat your enemy? You are with him.
And you are working together. You are walking together. You are enjoying together. You are in one company. How can you defeat your enemy when you are already with him? Are you listening? So, sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, we need to identify kani kontra di ay ni, kani kontra di ay ni, kani kontra di ay ni. So, karon kay bao nakakinsa imo mga kontra. So, nanay tendency makadaog ka. Because the hardest thing na kanang gubat, mga kaigsunan, nga imong dag-on kanang wa kay bao kinsay akong kontra. Unya di na nagkakabantay kay ang kontra nimo kay bao man siya nga kontra ka. And since our enemy is deceitful, pwede siya magtakuban nga dili siya kontra, kay ikaw danghag ka, wa kay pakialam kung kinsa na nasa imong palibot, you do not even know kinsa imong kaaway. So ang imong kaaway, nagtakuban siya para dili siya mapildi. Pero ang kaaway na kaybaw, nga kaaway ka. Tanawag siya na itabo sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Dili madinaugon, mga kaigsunan. So kung unsay gibuhat sa Ginoo sa atong kaaway, mao'y iyang gireflect sa kinabuhi sa mga believers. Ingon ana nga klase nagantos, way kalipay, way katagbawan. Nakabantay mo, iyang gisumbalik sa mga anak sa Ginoo to hurt God who bought us with a price. Unsay atong sipyat? Wa na to gi-identify ang atong enemy. Now, to identify little enemies in our life, mga kaigsunan, kay kani mga ginagmay nga atong makita na to, mga igsunan, ani atong palibot, they are not really the major enemies. Now, we know already kinsa ni sila, pero ato na isigutan karong gabi. Number one, the world. The world. Alright? So, the world is our enemy. But, do believers know by heart nga ang kani di ay kalibutan nga atong gitungtungan, kaaway di ay nila to? Di ba wala? We just know it just for the sake of knowing it. But we don't really know unsa nga klase nga kaaway ning kalibutan na. In 1 John chapter 2, mga kaigsunan, adto ta 1 John chapter 2. And in verse number 15 to 16, the Bible says, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Tanawag unsay mahitabo, mga kaigsunan. Kung ang Kristohanon mahigugma sa kalibutan, unsa miyang gibuhat ngadto sa Ginoo, iyang gisalikway ang gugma sa amahan. Because you cannot keep the world and the Lord in one place, which is yourself. Dili siya pwede mo puyo. Though dili niya tangtangon ang imong kaluwasan, mga kaigsunan, but you could never see victory because ang kaaway imo mang gi-welcome sa imong kinabuhi. Laliman kay imong gigugma ang kalibutan, wala gimanduan ang matag Kristohanon. Love not the world, neither the things that are in the world. Tanawang mga Kristohanon karon, tungod sa mga butang sa kalibutan, dili ta makapangalagad sa Ginoo. Tungod sa mga butang sa kalibutan, dili ta makafocus sa atong ministry. Tungod sa butang sa kalibutan, mga kaigsunan, mawala ang atong pagka-brothers and sisters in the Lord. Tungod sa butang sa kalibutan, naa division sa matag Kristohanon. Look how victorious our enemy is in our midst. Because we do not listen to God. The world is our enemy. The Bible says, if any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So anything nga naagikan sa kalibutan has nothing to do with
our God who called us to be in the ministry. So kung imong gihigugma ang kalibutan, mga kaigsunan, nga puro sukwahi sa kabubuton sa Ginoo nga atong gialagaran, maunay resulta nga ang mga Kristohanon dili gyud sila maka-intune sa ilang kinabuhi sa buluhaton sa Ginoo, because ang nag-drive sa ilang kasing-kasing o sa ilang tibuok kinabuhi ang kalibutan naman. Mo nagitawag ang mga Christians nga dili magamit sa Ginoo worldly Christians, dili godly. Yan na himong worldly because they love the world. So sa may gukod-gukod nila sa kalibutan, the things of the world. O sa desire nila sa ilang kinabuhi, the things of the world. Dili na the things of the Lord. Amen? So mo na makapapas, mo na makapaong sa kainit sa mga Kristohanon to serve the living God, mga kaigsunan. And we can never see the souls of men going to hell in this world because we are focusing on the things and not on the souls of men in this world. Nakuha ninyo ang atong ang ipasabot sa Bible? The world is our enemy. James 4:4. The Bible says, "Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God." Kinsa ang makig-amigo sa kalibutan, nakigkontra sa Ginoo. So, unsa man ang kalibutan? Friend or enemy? Identify your enemy. Because if you do not know that the world is the enemy, tanawa, ang naong sa mga Kristohanon, ito sa kalibutan. Pamaagi sa kalibutan. Muna, kung unsay may tabo sa kalibutan, ay calamity, na mga pangitabo sa kalibutan, nga apektado ang mga tao sa kalibutan, ang Kristohanon nga nagtutok sa kalibutan, mga kaigsunan, apektado kayo ang iyang kinabuhi. Ang pagsaka o pagnaog sa ato ang ekonomiya, mga kaigsunan, apektado kayo ang mga Kristohanon. Nga naman, because naamang ka sa kalibutan nagtanaw. Ayaw sa kalibutan, tungod kay wala diha ang atong kinabuhi. Kaaway na nato. Amen? Ug ang kalibutan, usana nga nakalinya na sa listahan sa Ginoo nga iyang i-destroy the world. Number 2, enemy to identify tonight is the flesh. The flesh. Kasi na the flesh. Ikaw. Kanang imo kaugalingon. In Ephesians chapter 2, mga kaigsunan, klaro kayo ang gisulti sa Bible diri. Ephesians chapter 2. And verse number 2 to 3. Wherein in time past, samtang wa pa, sa dihang wa pa kadaluwas, in time past you walk according to the course of this world. Kinsa gani ang world? The enemy. According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, that were by nature the children of wrath, even as others. So sa una, sa wa pa tanaluwas, wala tay laing gisunod kundili si kinsa? The lust of what? The flesh. To fulfill the lust of the flesh. Gibalik-balik yun na, mga kaigsunan, lust of our flesh, the desires of the flesh. Unya din man nagtutok si flesh, tuas kalibutan. Guided by the prince of this world, the devil. Mao na nga, sa dihang naay Bible, may mga kaigsunan hindi pataluwas, huwag ito pagkialaman ng Bible. Murag sa atong heart ba, doon na siya restraining order not to go closer. Kapantay mo kung saan Bible sa unas itong kinabuhi? Have you desired before you got saved, mga kaigsunan, that you will go to a bookstore and look for a Bible and purchase it? Naman na sa imong desire?
Mabito na ipanghatag na ng Bible, mga kaigsunan, niya usa ka nga nakadawat, asa na magibutang? Are you even happy receiving a piece of Bible? Di pa wala. Yung mura pa kag mauwaw, inig uli. Unsa man na? Wala eh. And yet, the devil allowed all the people to know that the Bible is the Word of God. Pero tanawa mga kaigsunan, everybody knows that the Bible is the Word of God, but not everybody desires to have the Bible in their life. Amen. Tanawa, giunsa sa yawa mga kaigsunan, pagdepensa ang kasing-kasing sa mga tao sa diyang wa panaluwas. Ablihan og Bible ang mga tao nga dili luwas. Doon nakaibaw sila that the Bible is the Word of God. But when you open the Bible to them, tanawag unsa ilang dagway. Grabe kayo ang restraining kanang power of the devil. Para ang usa ka tawo dili siya maminaw ug mudawat sa pulong sa Dios. Our flesh, mga igsoon, is our enemy. Mao ni ato gisunod-sunod sa una. In Titus 3:3, mga kaigsunan, open your Bible, Titus 3:3. Titus chapter 3, verse number 3, the Bible says, "For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another." Mao ni kita. Asa man naka-focus, asa man nakatutok ang atong kinabuhi, flesh. Ug mao ni mga kaigsuonan ang klase nga kinabuhi na ata before. Amen. Now that you know that your flesh is your enemy, mga kaigsuonan, you're in danger. And knowing that the world is an enemy, you should feel in danger. Pero tanawa mga Kristohano, naglakaw, kuyog-kuyog sa kaaway, nagbarog sa kaaway, naminaw sa kaaway, pero relax kayo. Ngano ka? Di ba kung nakas lugar sa imong kaaway, dapat cautious ka, dapat vigilant ka, dapat sober ka, dapat mabinantayon ka. Pero tanawa mga Kristohanon, relax. Because they did not identify their enemy very well. Now, the final enemy that we will identify tonight is the devil. The devil. Mga kaigsunan, in Matthew chapter 13, Matthew chapter 13, verse number 39, the Bible says, the enemy that sowed them is who? The devil. So the devil is an enemy. Na problema, tears nito nga sa talamnanan sa Ginoo. Ang nagtanom, according to the Lord Jesus Christ, is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. So mabot ang panahon nga puuhon sa Ginoo ang mga tinanom sa yawa, mga kaigsuonan, sa atong taliwala. So you need to be cautious in your life. You need to identify that we have an enemy. The world, ourselves, and the devil. And according to Ephesians chapter 2, verse number 2, ato nang gibasa kaganina mga kaigsunan, ang mga bata nga masupilon is driven by the prince of the power of the air, which is the devil. Tanawa, nakita ni mo diha ang tulo ka kaaway sa Ephesians 2:2. Amen. Naadiha ang prince of the power of the air, the devil. Naadiha ang flesh nga mao'y gidrive mga kaigsunan sa yawa, nga gipatutok sa kalibutan, which is the last that we could get out of this world. Mao na.
So tanawa, asa nagsugod ang pagkapildi sa mga Kristohanon? Wa kay baw silang kontra. Ang ilang gi-consider na kontra ang ilang brother sa church. Ang ilang isig ka church. Ang ilang isig ka membro sa pamilya. Ang pastor. Di ba na yung mga membro nga ang pastor kontra nila? Mga kaigsunan, you are fighting a wrong enemy. That is why you cannot win. So this is the first step para mahimong madinaugon atong kinabuhi. Identify the real enemy. That is the world, the flesh, and the devil. Number 2, mga kaigsunan, that is good tonight. Know your enemy. Now that you identified your enemy, you should know, unsa may kalidad ani akong kaaway? Mapataka kag atak og gubat. Unya si kag practice ug kanati palig-on sa imong lawas, yang imo ding kontra di ay sniper. Unsa man nimo? Makit-an ba na nimong sniper? Hindi kayo nagkakaibaw mo pusil mga kaigsunan bisag dulit na kayo, di pa yun mo maigo. Makadaw ka na. Ambot na lang nimo, halat, pakita nimo tanang style diha kay imong gikatuna, lingko na gikaglawas, bali ang kahoy, imong gikulata ang kahoy, bali, buak ang simento. Ngay imong kontra, di makita. Naghapa na dito, nagkuha na nimo, nag-sight na nimo mga kaigsunan. Muna itong kaaway. Garaon kay tas itong kinabuhi mga kaigsunan. May na kay ko mo memorya. May na kay ko mo basa. May na kay ko mo wali. Pero mga kaigsunan, ang yawa, nagkuha na nimo daan, nagtiun na daan. You need to know who is your enemy. Understand their works. You need to understand the concept of how they destroy the believer's life. Dapat kay ka silang strategy. Unaw na the world, mga kaigsunan. Ato ilhon gamay ang kalibutan. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. 18 to 19. The Bible says, let no man deceive himself. If any man among you seem to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Ang giingon sa Bible, ayaw salig sa pagka-wise aning kalibutan na mga kaigsunan, because ang pinaka-wise aning kalibutan na is foolish. Amen. Amen. Sa mata sa Dios. O tanawa, asal man nagpalig-on ang mga Kristohanon, di ba sa mga prinsipyo sa kalibutan? Amen. Asa man mas gitagaan og kanabitong pagtagad sa mga Kristohanon. Education, mga kaigsunan, is needed, but don't make it your life. Amen. Amen. O sa ibo sa mga estudyante, mas gitagaan nilang pabor ang ilang libro kaysa Bible. Kanang libro imong gibasa, ang imong gitun-an mga kaigsunan sa imong subject para ra na nga ipasar nimo sa imuhang eskwelahan. And school is not your life. Amen. Ang Bible mo imong gamiton para ipasar nimo sa imong kinabuhi, and you fail. Amen. Dako ka grado, hagbong sa kinabuhi. Balance mga kaigsunan. Amen. Balance. Panahon sa pulong sa Ginoo, ipadaplin ang wisdom sa kalibutan, kay kana gamiton na sa kalibutan, but kaning Bible mga kaigsunan gamiton sa atong tibuok kinabuhi. Unya para makaibaw taon sa paggamit ng mga libruha aning kalibutan na. You need to know your enemy. Ang Bible mga kaigsunan ningingon, let no man deceive himself. Nakuha ka, mo nang ang mga tao, daghan kay kahibalos kalibutan, murag superior na iyang feelings. Are you listening? Kay mo manay kuan, mo manay kalihukan aning kalibutan na. Kinsa to mas knowledgeable, mo nay ato leader. But in the Christian world,
Walay taas, walay ubos. Pantay-pantay kitang tanan. We are only serving one God, and there is only one above us, and that is the Lord Jesus Christ, and all of us, pantay. Mo nang way magpahinambog, kay kana magpahinambog, mura kag musaka kaysa uban, mura holier than thou. Amen. Sayop na, kalibutan ho na nang a konsepto. We are one church, we are one body, we are serving one God. Yan yun ang Ginoo, bisag katong comely parts, dili pwede ingnon sa katong mapuslanon nga part sa lawas nga wa kay kabilinggan. Ano gyud sa ta pag-orient sa Ginoo mga kaigsunan as a church? Walay taas walay ubos nato diri. And the reason why you respect the pastor, because that is not a man-given word or authority. That is God-given authority. Na diha atong respeto kay ang Ginoo mo'y nagbutang ana, ang Ginoo mo'y naghatag ana ka title. Amen? That even Christians, brothers and sisters, we need to put our respect because that is from the Lord. Tungod sa Ginoo nahimot ang igsuon diha sa Dios. Mo nang magrespeta ra ita, pero mga kaigsunan kung magpapatas anay na ta ingunana, that is worldly concept. Understand the word. Mo na pride sa kalibutan mga kaigsunan. In verse number 19, for the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Wagi kapuslanan ang kaalam sa kalibutan nga imong gamiton sa buluhaton sa Dios. If you want to be useful in the work of the Lord, have the wisdom of the Lord. You need to understand God through this book, not through any other books, mga kaigsunan. Muna daghang mga Kristohanon useless because they do not understand ang ilang gipaningkamutan o katon para mahimo silang useful ang kalibutanhon na concept. Muna, sayang kaayo. Sayang kaayo. Bisag ang pastor, usay mabiktima ani. Paeskwelahon og ayo ang anak para mahimo siyang mapuslanon sa simbahan. Asa gi paeskwela? Sa kalibutan. Gipakaton sa tanan nga pwede niya magamit. Na naigihimong lawyer, naigihimong ana para dipinsaan ang simbahan. Who will defend the church? God will defend the church. Nasayop na ta mga kaigsunan. We are trying to use the strength of the world to fight against the world. How can we win? We need to enhance, igsoon, the power of the Lord in our life so that we could win in the battle of this world. Ana. Pero sayop man. Kay wa man nato giila ang atong kaaway. Nadato ka sa wisdom of this world. But when you go into the service of the Lord, the Bible says, it is foolishness in the Lord. Nagamit? Wala. Wala. Mo na nga sa simbahan, doon ay doktor, doon ay engineer, doon ay mga dagko mga ranggo sa atong panggobyerno, mga kaigsunan, sa gawas, sa kalibutan, magamit na nila. But when they come into the church, wala ranggo diri. Amen. Amen. We are brothers and sisters. Amen. We are family. Amen. Ngano sa inyong pamilya, nga kay napo ka anak, nga lain-lain sila ranggo. Pag-abot nila sa ilang, nagpundok sila as family, nabay rangguhay? O palitan ang usa nyo kay igsoon, presidente. Nya kamanghuran man. Pagpundok na ninyo, reunion. Liguna na pamilyahan, no? Si president di magiba. Ay igsoon, general di magiba. Doktor di magiba. Liguna na pamilya, ha? Di magiba. Nya nagpundok. Mag-ingon ba sila nga, ay kong sugwa kay president ko. Ana ba? Dili.
mawala ilang mga ranggo. Nga naman, because they gather as family. It's different. We gather as church. Nabitaas na ubos. Wala. We are brothers and sisters. We are going to help each other. Whatever we learn. Ngadto sa kalibutan, mga kaigsunan, ato nang gamiton sa ato pong pangalagan, but never use it to become much better than anyone else. Because that is foolishness in the sight of the Lord. Magunsa man nga, dako kay kinadman sa kalibutan, o kay kalibutan sa Bible. Are you listening? Church is church. The world cannot control the church. Mga kaigsunan. So remember this, the wisdom of this world is foolishness with God. Amen? So you need to understand. It's okay to learn things of this world, but do not make it as the most important knowledge to gain in this world. Amen. It is the Bible. Amen. Christian needs to put the Bible as the most important knowledge to gain as a Christian. Kung tayo sa Apostle Paul, bahala nagmalus na ko ang kalibutan, basta mag-gain lang na ko si Christ. Santa ninyo? So, unsa ka importante, mga kaigsunan? So, you need to know, unsa man nas kalibutan? Foolishness. Yato ka kitutok dito. Mao na niyo ang Ginoo, kay amigo kay kalibutan, kay kaaway kas Ginoo. Nakikkaaway ka sa Ginoo. Now let's know the flesh. Atong ilhon sa flesh, mga kaigsunan. In Galatians chapter 5, verse number 17, and then let's jump to 19 to 21. Ingon sa Bible, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. These are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Amen? So, may problema before you got saved. Nga naman, because there is no spirit in you. Wala ang spirit sa Ginoo diha nimo. Ang naara nimo, mga kaigsunan, is your soul. Your soul that is not saved. The lost soul. Inside the body, the flesh that is very sinful. So pag abot na sa balang espiritu, nabuhi mga kaigsunan ng imong spiritual life, so netabo na ron, naanay duha nga nagsigig away within you. Mao nang use Bible, the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. So doon na nay gubat diha sa imong kaugalingon, mga kaigsunan, and ang nahitabo, di na nimo mabuhat. Mao na mo kontra imong flesh para di na mabuhat ang angay nimong buhaton. O karon, pangutan na ang imong kaugalingon. Nabuhat ba nimo as a Christian ang angay nimong buhaton? Nabuhat? Wala. The answer is wala. Nga naman, because we allow the flesh to talk. We allow the flesh to lead. We allow the flesh to gain more strength in this world. But we limited the needs of our spirit, which is the Bible, the Word of God. We read less. We study less. We don't listen to preaching. We don't obey. The same thing mana sa kalibutan. Di ba na kay nakatunan sa kalibutan, na kay nagustuhan, imong gibuhat. Nahimo nimong practice. It's the same thing. Na kay nadunggan sa Bible, gituhuan imong gisulti sa Bible, imong gibuhat. Nahimo nimong practice. It's the same thing. So we are doing it diri sa kalibutan, sa atong unod, gibuhat na to, but why can't we do it in our spiritual life? Because there is what we call a battle within. If you cannot win the battle within, do not expect that you can win the battle outside. Never expect that.
dag-on sa na nimo gyud sa imong kaugalingon, because there are two things in your life, the flesh and the spirit. And according to the Bible, they are contrary the one to the other. Amen? So you want the spirit to win? Feed yourself with the Word of God. Para di kalihok ng unod. Look at verse number 19. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, mga kaigsunan, inveighings, murders, drunkenness, revealings, such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Kani nga klase nga pamatasan is in the flesh, and the flesh cannot inherit the kingdom of God. Nganong kana man ang nanggawas? Nganong wa man nanggawas ang mga bunga sa Espiritu? Pasabot, wa katingog ug wa kalihok ang Espiritu sa imong kinabuhi. Remember, nagubat sila. O ang nagmanifest ang flesh. Wala ni manifest ang atong spirit. Nakita ninyo? Asa ta napildi? Pildi na ta karundaan. Mga kaigsunan, mga words nga dili kayo common, like lasciviousness. Ano man yung lasciviousness? Lasciviousness is a sexual desire. Lihok sa unod. Variance, kaning variance. Ano man yung variance? Nanghilig kay gubot. Hilig kay gubot, conflict. Tanawa, unsa na atong utok, puro gubot, no? Gupto na to ba? Bisag gamay issue, gupto na to. Di gyud ta makapangita, mga kaigsunan nga kanabitong unsa may atong buhaton para mahusay ni tanan. Dili. Ang atong ganahan kayong unaw-naon labi na maglagot ta kadto makapalagot na tong samot. Katong iyang gibuhat ka nasakitan ka. Di gyud mo hatag ang imong unahuna, mga kaigsunan, dili siya mo give in sa kanang spirituhanon nga klase nga kinabuhi nga kanabitong muhatag ka og gamay nga kanabitong pagsabot ngano nabuhat ka to niya, no? Basig na ni siya need. Basig na ni siya emotional need, basig na ni siya emotional problem. Muna nabuhat na niya, makaunaw na bata na? O atong unaw-naon ang iyang gibuhat. Ug sakit kayo para nimo. Di nagyud bada, di mantos. Masuko jud ko. Ana ba? Mao man ang reason, mga kaigsunan, nga muulbo. Kibaw na ka nga ang kanang gas mukuha musamot na unay kayo. Mao gyud imong sabwag. Mao na nga way solusyon nga na kuan. Variance, emulations. Unsa man ning emulations? Sabot ni emulations, mga kaigsunan, kanang you are so ambitious nga kalibutanhon na kayo ang imuhang gustong maabot sa imong kinabuhi. Mo ni mga lihok ni sa unod. Unsa pa? Seditions. Unsa man ni seditions? Mo ni siya, mga kaigsunan, kanang tigdasig sa mga tao nga mag-alsa. Revolution. Unod nun. Di ba man makita na ito sa kalibutan? Revealings. Unsa man ni revealings? Kanang hilig kayo inom-inom, kanang sobra na kanang partig yung mga kaigsunan nga klase nga mga inom, kalingawan. Revealings. Puros unod nun. Ug maoy makita sa kinabuhi sa mga Kristohanon, usa na nga indikasyon, mga kaigsunan, that it is the flesh working in us na pildi ang atong spirituanong kinabuhi. Now, as long as you do not know
the working of your enemy, nagtuo ka nga okay ra na, kay tao ra gud ta. But you need to know unsay lihok sa flesh. You need to know, mga kaigsunan. Kana nga klase nga buhat sa unod cannot inherit the kingdom of God. Now, that is, mura na siya ba o kanang atong gitulisok ang Ginoo, lalimad ka, giluwas ka sa Ginoo, and you are not going to hell, mga igsoon. And your life, you as a person will go to the kingdom of God, but your life here on this earth, ang imong ipakita are the things that cannot inherit the kingdom of God. Unya gipalit na ka sa bili, sa kinabuhi ni Kristo. Kadakong insulto sa nagluwas. Right? So, pildi daog. Pildi. But you need to know, mga kaigsunan, your enemy. That is the second step. What about the devil? Unsa may atong ilhon ani yawa, mga kaigsunan? Napabatay ang ilhon ani? Ilado na kayo? 2 Corinthians chapter 4. Verse number 4. Ato pagid gihapon ablihan. 2 Corinthians 4:4. Mo ni ang iyahang one of the strategy na pirmi mapildi ang Kristohanon. The Bible says, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, perting depensa niya sa mga dili luwas, mga kaigsunan. And the believers did not understand sa lihok sa yawa. Mo na nga mayon ang unbeliever nga, di ko maminaw. Sugot rapot. Giing na nakadance Bible nga, gi-blinded na sila sa yawa. You need to be persistent. Diya, napildi mga Kristohanon. Ganon, gibalibaran lang. Wala nagpakita interest. Din na, imperno ka. Gibutaan gani. Mura kaningon ba nga, tanawa ragun na o, kanindot sa buwak. Ang imong istorya, buta. Di ba pa magigistorya ka sa buta, imo siya pakiton nga, sa iyang una-una, imong i-istorya ba? Ninduta sa buwak, ingon ani ang itsura sa buwak. Ingon ani ang color sa buwak. Ingon ani ang iyang texture. Murag i-drawing nimo sa iyang utok. Di kayo mo siya ingnon tanawa, nindot kayo, kita ka. So pag kita nabuta man na. Mga kayo, you need to show him the beauty of the Lord. Kay buta man na sila. Muna nga imong pakiton sa iyang unahuna the beauty of the gospel para ma-enlighten siya, ma-open ang iyang mata, mga kaigsunan, then he himself can see God. Wala pildi Kristohanon. Nga naman, ang style sa yawa, butaan man. Ang mga tao nga walay interest sa pulong sa Ginoo. Amen? First step, identify your enemy. Second step, know your enemy. Kung sabi nga mga strategy. And number 3, mga kaigsunan, is overcome your enemy. Overcome your enemy. 2 Corinthians chapter 4, pabilinta, starting sa verse number 3, hantod sa verse number 7, the Bible says, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kaya ba nataan na, mga kaigsunan? Gospel is the only means that they could go to heaven. Kung mahatag na ni siya klaro, kung mahatag na ni siya insakto, mga kaigsunan. And let me tell you this, wala na mas dako pa nga victory nga maangko na to aning kalibutan na gawas sa, wanay mas dako pa ni ba? Nga dunay usa ka kalag nga mahatod nato didto sa ilan sa Dios ug makapaniguro sa iyang kaluwasan. Wala na mas labaw pa nga victory, ana, mga kaigsunan. Now, the problem is, the devil doesn't want us to be victorious. So, gitaguan niya, gibutaan niya ang mga tao. Muna niyon sa Bible, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. But are you lost? Kung anong murag natago man diha nimo, wa man jud ka istorya, ana. The gospel is only hid to them that are lost, but not to the saved people. Pero wa man gyud ta ka istorya.
Verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Muna, careful kay ta mga kaigsunan sa atong pag-soul winning. Careful kay ta sa pag-share nato sa Bible. Basing ang atong i-share, ang ato ng testimony. Dili na ang testimony ni Christ kung giunsa niya paghatag ang kaluwasan. Muna, nagan kayo mga kaning mura ba og kanang 18 line mga kaigsunan in preaching in preaching. Daghan kaayo nga mga temptation sa mga preachers that they will preach their life and not the Word of God. They will preach their experiences throughout the message and wasn't able to preach the Word of God. Kinahanglan ang pulong gyud ang mawali. Not your testimony. Example lang na mga kaigsunan para mas ma-enhance ang message of the Bible. Maunang naatay mga illustrations. Yung sa may message, illustration or ang message? Pinabaliman. They forgot the message. They present the illustration. Wala nanguli ang mga tao, kung saan duman? Illustration. Not the message. Muna careful ta, mga Kristiyanon. Kung kita luwas na, meaning, wala ta nabutai sa yawa, pero mamisled ta. We preach ourselves. The Bible says, we preach not ourselves, but Christ Jesus. Amen. 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 Verse number 6. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ang mando sa Ginoo nga mudanag ang kahayag ni Kristo. Amen. Amen. Dili ang laing kahayag, mga igsoon. We will let the light reflect through our life. Ang light ni Christ. And in verse number 7, mga igsoon, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Muna gitugot tas Ginoo nga makaangkon ani nga magamit nato aning kalibutan na mga kaigsunan. It is the power of God. It is not our power. That's how to overcome our enemy. Using the power of God and not ours. Muna nga ayaw jug ingon mga kaigsunan, ako di ko tintal oy. Pildi. No? Ako, pag makamemorya na ko sa Bible, di na ko kalimot. Pildi. You are relying on yourself. Kung na mga Kristohanon, kay ba naman sila silang gibuhat, di na mo ampo. Asa sila girilay? Self. Kay ba naman? Pildi. Mo na dili victorious. Every time, mga kaigsunan, we need God. Every time. We need the Lord. Bisag kay baw na ka, you still need to pray and ask God's guidance and protection and ask His power to strengthen you to accomplish what needs to be done in your life. That's how to win. Amen? That's how to win. Atong i-review mga igsoon. Steps to victory in your life. Unsay una? Identify your enemy. Without knowing who your enemy is, without identifying kinsa gyud imong kaaway, how can you win? How can you win? Okay ba, gi-partner na nimo imong kaaway. Right? Ikadua, know your enemy. So the difference between identifying and knowing, identifying is imo ra ila kung kinsa na sila. But knowing is details. So may strategy ani kaaway nga para pildihon ko ani. So ikaw sad maminaw sa ka sa strategy sa Ginoo. Ayaw tugbangi ang imong kaaway sa iyang kahibalo.
Right? Kaya nga naman, dili mo magdaog. And tendency is, pildi ka kay iyamang prinsipyo imo gigamit. Duwaan na ka na. Know your enemy. Number 3, overcome your enemy. How to overcome your enemy? By whose strength? By whose power? God. You can never overcome your enemy by yourself. Sorry ka na lang. Mao na daghan kay mga Kristohanong dili daog. Nangapildi sila. Ngano? Tungod kay ang ilang gigamit ang ilang kaugalingon. And not God. Our topic for the next lesson, mga igsoon, ipadayon na itong victory. And this is number 3 sa ato ang series. Unya, nakaila naman ta, kaning ato mga enemy, na-identify naman nato, ato ni silang tagsa-tagsaon. How to defeat these enemies. Okay na mo? So our topic for the next lesson, how to have victory over the world. How to have victory over the world. So ang world, atong unahon mga kaigsunan, para dili ta duwaan sa kalibutan, kani atong mga anak dili kunis-kunison sa kalibutan, dili sila mailad sa kalibutan, kinahanglan ato ning i-learn carefully mga kaigsunan. Don't you think that this message is very important for us? Importante kayo? No, wala ta kay bawo nga kita na sig-feed sa tong mga anak sa kalibutan. We need to guide them. Di minsan pwede nga di na to sila pakit-on sa kalibutan. But don't let them be defeated in the world. Help them to win their own battle. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this message. Thank you for giving us, dear God, this wonderful message tonight. And Lord, we don't want to lose this battle. Help us to be the winner against our enemies. And I pray, dear God, nga imo naman gipa ila-ila sa among kaaway nga mao ang kalibutan, ang among kaugalingon ug ang yawa nga mao'y nagkontrolar ni ining tanan. Help us, O God, not to trust our own self, but help us to trust on you. Help us to be led by the Bible and by the Holy Spirit. Help us, O God, to fight our battle with your power and guidance. Help us, O God, not to stay away from you. Kay ikaw ra gyud ang makapildi sa among kaaway. Salamat kay Lord sa instruction nga imong gihatag tonight. Please bless your people to respond ani nga message, Lord. This is very needful. But if we are going to neglect this message and continue sa among karaang kinabuhi, Lord, di gyud mi maka-experience og kadaugan sa among kinabuhi. So please help your people to be alert and to know that we are in a battle, and help us to win. Help us all to win. Thank you, Lord, for this invitation. May you bless them now, O God, as they come. This is for your glory, we pray. In Jesus' name, amen.